280,000 pesos sa pagkuha mo ng UAE driving license? Aba, mapapailing ka na lang talaga. So yun nga mga boss, isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Kumusta kayong lahat? Yun nga, totoo yung aking sinasabi na yung pagkuha ko ng lisensya dito inabot ng 280,000 in pesos. Nakakapanghinayang, no? Ang hinayang kaya, no? Malaki-laking pera na sa atin yun. Pwede na yung pangtayo ng simpleng bahay sa probinsya, maliit na negosyo, o kaya sariling lote na pwedeng pagtayuan ng sariling bahay. Pero itayin mo muna, ipapaliwanag ko sa inyo kung anong nangyari, kung bakit umabot sa ganung kalaking halaga aking gasto sa pagkuha ng lisensya dito sa Dubai, dito sa UAE. So ayun nga, to make the story short, sabi nga nila, ikikwento ko na sa inyo kung anong nangyari. Dumating ako dito sa Dubai 2018. So sumunod na taon, 2019, nag-enroll ako dito sa isang driving school dito sa Dubai. Iba't ibang lahi yung mga instructor namin nun. Pakistan, Egyptian, pero lahat halos Arabic. Okay naman, magaling yung mga nagtuturo, magaling. Yung rules naman sa kalsada, halos pare-pareho lang din. Ang pinagkaiba lang dito sa Dubai, walang tao, yung traffic enforcer, wala dito yon. Ano lang dito, more on camera sa daan. Kapag nagkamali ka, matik yun. Siyempre, nung unang pasalta sa akin sa sasakyan, sa ano lang kami, sa buong school, ikot-ikot lang kami sa buong school. Siguro after na third session, ganyan, saka ako nilabas sa highway. Tinuturo nila yung daan, ng mga rules sa daan. After ng session, magbubuka ng assessment. May mga assessment yan. Halimbawa, road assessment for the school. Bukod pa yung mismo sa RTA dito, yung Road Transport Authority. Kung sa atin baga sa Pilipinas, yun ay LTO. Ayan, kailangan mong maipasa muna yung sa assessment sa school bago ka makapunta dun sa RTA. At syempre, kada assessment mo yan may bayad. Pag nag-fail ka, bayad ka ulit. At ayun na nga, after ko nung mga assessment, medyo sinuwerte. First day ko lang yung mga assessment na yon, sa school assessment, road test assessment, at doon na ako sa final. Siyempre, another bayad na naman yun pag umabot na sa final. Pero Arabic yung Arabic yung RTA, nakakunduran, nakaputi, medyo may edad na. Hindi talaga naalis yung kaba ko nun. Kabado talaga ako nun. Hanggang sa dun pa lang sa school, medyo nagkamali na ako nun. Hindi ko pinagbigyan yung isang motorsiklo. Automatic fail na ako nun. Pagkatapos nun, aral ulit. Pag bumagsak ka kasi, aral ulit, bayad ka ulit. Second try, third try, fourth try, hanggang umabot ako ng fifth try. Siyempre malaki na nagastos ko nun. Talagang perang-pera na nagastos ko nun. Pero sabi ko, sayang na umpisahan ko na. Kaya gusto ko nang ituloy, kumbaga. Ay di yun, yung panglima kong final road test attempt, sa kasamaan palad, hindi pa rin ako nakapasa. Kalimitang naiibagsak ko kapag napapakialman ako ng instructor ng RTA. Halimbawa, magpepreno siya, papakalman niya yung preno ko o hahawakan niya yung manibela ko. Ganon lagi ang aking major mistake. Major mistake kasi pag ganon, one major mistake, automatic fail na. Bagsak na naman ako nun, pang 5 try. Wala na nun,
low moral na ako noon. Sabi ko, hindi ko talaga yata kaya. Hindi para sa akin yung lisensya dito sa Dubai. At ang masakit noon, gumastos na ako ng 10,000. 10,000 dirham. Kung itataas mo yun sa peso, magkano na yun? Pag sa 15 na around 150,000 na yun. Sobrang saklap na nun. Nanghina na talaga ako nun. At yun, pagpasok nga naman ng year 2020, yan na. Sobrang, kumbaga, yung COVID dito talagang laganap na. Hindi na pwede basta-basta lumabas ng bahay. Hindi ka pwedeng mag-grocery. Kailangan mong mag-register muna sa cellphone para may passes kang lumabas. Ganon nung time na yun kahigpit dito. Kaya yung file ko sa driving school na expire, hindi ko na na-renew. Hanggang sa medyo talagang nawala na rin ako ng pag-asa nun eh. Parang tinatamad na rin ako kumuha. Hinayaan ko na lang hanggang sa mag 2021, 2022 at 2023 last year. Yan, nagpasya ulit ako na parang sabi nga naiibig uli akong magkuha ng lisensya ng mga panahon na yun. Naisip-isip ko baka dito matsambahan ko na. Eto namang si Mrs. Napaka-supportive niya sa akin. Sige, subukan mo ulit. Pag naman nakakuha ko ng lisensya din malaking bagay din. May ihatid ko siya pagpasok kapag nakakuha kami ng sasakyan. Gayon na aming plano. Inquire ako ngayon sa ibang driving school naman ang pinuntahan ko, hindi doon sa binagsakan ko dati. At meron silang mga promo. Kumbaga meron silang choices kung paano mo kukunin yung klase. Ang kinuha ko noon yung lump sum nilang tinatawag. Kumbaga unlimited, babayad ka na ng pera, tas aral-aral ka na lang at dire-diretso na yon. Nagbayad ako ng 8,000 dirhams. Bali ang nagastos ko nung una 10,000, tapos ngayong sunod na banad ko ulit 8,000, total of 18,000 na yon. Di ngayon nga, aral na ulit ako, drive. At sa kabutihang palad naman, unang assessment ko sa school, lagapak na naman. So, di binubus ko yung sarili ko. Okay lang yan, unlimited ka naman, ipapasa ka rin yan. Sige, aral ulit. Pangalawa, naipasa ko yung assessment. Tapos sunod nyan, parking. Hanggang sa doon sa final road test na. Syempre umaga ang pinili ko noon. Medyo natulog ako ng maaga nung gabi. Hindi ako masyadong kabado na noon. Ewan ko kung bakit ng mga time na yon. Umaga, 3 kami sa likod. Pangalawa ako nagmaneho. Tapos paikot-ikot lang doon sa area. Sa tingin, hindi naman ako nagkamali, kaya sa tingin ko sa sarili ko noon, kuha ko na to, pasado na ako. At ayun nga, pagdating namin doon sa school, sabi lang niya sa akin, next time don't talk but you pass. Sabi niya sa akin gano'n, no? Tuwan-tuwa talaga ako noon. Tawag talaga agad ako kay Miss, nakapasado na. Ayun, doon ako nakakuha. Pero ang nagastos ko na total of 18,000 dirham. Kapag kinonvert mo yan sa peso, kapag 50 ng palitan, nasa 280,000 pesos. Oo, maraming nanghihinayang pag nalaman nila na ganon kalaki ang pagkuha ng lisensya dito. Pero kapag nakuha mo na, hindi ka na rin manghinayang sa pera. Kasi kapag may lisensya ka rito sa UAE, sa Dubai, halos 100 countries worldwide. Katulad sa Asia, no?
kapag mayroon kang UAE driving license, pwede kang mag-drive sa China, sa Hong Kong, sa India, sa Japan, sa Singapore, Taiwan, Thailand, at higit sa lahat sa Pilipinas. So kung may lisensya ka dito, kahit wala kang lisensya sa Pilipinas, pwede kang magmaneho. Accepted din ito sa Europe, gaya ng Australia, France, Germany, Greece, Italy, at United Kingdom. Isipin nyo yun, UK. Pwede rin sa America, North and South America, Colombia, Ecuador, Jamaica, Peru, Canada, Mexico, at saka Puerto Rico. Kaya kung iisipin mo, hindi mo rin naman masasabi, baka mapapunta ka sa mga bansang yan, hindi ka na rin manghihinayang. Kasi napakalawak nung saklaw nung lisensya pag galing dito sa Dubai. At isa pa ha, kapag meron kang lisensya rito, madali kang ihanap ng trabaho, madali kang maghanap ng trabaho. Kasi puro driver, marami na kailangan ng driver. Kaya kung gumastos man ako ng ganong kalaki, hindi ko na pinanghihinayangan. Kumbaga, achievement ko na rin yun eh. Kaya okay na, at least nagka-lisensya ako at nakakapagmaneho ako dito. Ganon ka-powerful ang lisensya dito sa Dubai. 100 nation, 100 countries pwede kang magmaneho. Depende na lang yan sa kinuha mong license, kung manual, automatic. At yun mga boss, mga sir, shoutout po sa inyo, lalong lalo na sa mga solid supporters natin dyan. Huwag kayong magsasawa at nag-uumpisa pa lang ako. Maraming salamat sa inyo. God bless you all. Goodbye.